Biringan, kapag nabanggit ito, pumapasok agad sa isip natin ang mahiwagang lugar sa Samar. Kaya sa bidyong ito, tatalakayin natin ang tungkol sa alamat ng Biringan. Ayon sa mga kwento ng mga taga-Samar, layunin nitong i-preserve ang kultura at paniniwala. At saan nga ba matatagpuan ang Biringan? Sa pagitan ng Calbayog, Gandara at Tarangnan sa Samar, may isang lungsod. Maliwanag daw sa gabi, ingay ng sasakyan at mga gusali. Ang problema, wala sa mapa, at yung mga nakakita at nakapunta na roon, hindi na raw nakakabalik. Biringan City, iyan ang tawag ng mga taga-Samar dito. Sabi ng mga matatanda, ito ay lungsod ng mga engkanto, hindi tao, hindi rin multo. Sabi nila, ibang lahi, mas matangkad, mas magaganda at mas mayayaman. Ang sabi-sabi pa, modernong lungsod daw ito. May mall, may kuryente, may kotse, pero invisible siya sa mga ordinaryong tao. Lumalabas lang daw pag gusto nila. Hanggang ngayon, wala ni isang litrato, wala ni isang coordinates. Pero halos lahat ng taga-Samar may nakikilalang, may nakakita na. Ito yung kwento na pinakasikat. Sabi ng mga driver sa Calbayog, may kasamahan daw sila nag-deliver ng kopra. Paggising niya, nasa ibang lugar na siya. Maliwanag, maayos na kalsada, may building, may nag-alok pa daw sa kanya ng pera at trabaho. Pero nung tumanggi siya, biglang dumilim. Pagmulat niya, nasa gitna na siya ng gubat. Kwento lang ito, walang pangalan, walang police blotter. Ang sabi naman ng mga mangingisda sa dagat ng Samar, minsan daw may mga ilaw sa gitna ng dagat, parang syudad. Pag nilapitan nila, nawawala, pero bumabalik daw pag malayo na uli sila. Ang madalas naman na sinasabi ng mga lola, sabi nila may mga babaeng sobrang ganda at nagliligaw ng mga lalaki sa gubat. Pag sinundan mo, hindi ka na makakabalik pa. Babalik ka lang daw pag binitawan ka nila, at sa pagbalik mo, ilang araw o linggo na ang lumipas. Hanggang ngayon, sinisiyasat pa rin ito ng mga researchers at folklorists. Marami ring mga vlogger ang sumusubok at pumunta sa lugar na ito para maranasan at makita ang sinasabi nilang Biringan. Sabi ng mga anthropology, ang Biringan daw ay part ng Waray folklore. Katulad ng Atlantis, isang alamat para raw magpaliwanag sa mga nawalang tao sa gubat o para takutin ang mga bata na wag nang lumayo. Sabi naman ng mga taga-Samar, hindi namin pinipilit na maniwala kayo, pero kami naniniwala kasi narinig namin sa lolo namin. Para sa kanila, respeto ito at hindi biro. Sabi naman ng gobyerno, wala sa mapa at wala ring record ang Calbayog, Gandara at Tarangnan. Puro gubat at bundok lang talaga. Maraming nagtangkang mag-research, mga vlogger, mga paranormal group, pero walang nakarating ni isa sa sinasabing lungsod. At ang paliwanag dito ng mga eksperto, unang-una, ang tinatawag na mirage o ilusyon dahil sa pag at ilaw sa gubat. Pangalawa, psychological. Pag naligaw ka, nag-hallucinate ka, makakakita ka ng iba't ibang mga bagay. Pangatlo, alamat lang talaga, kwento na pinagpasa-pasa. Pero ang matatanda may isang sinasabi, kung hindi ka iniimbitahan, hindi mo sila makikita, at pag nakita mo at pumasok ka, desisyon mo na yon. Ang Biringan ay hindi napatunayan, wala itong ebidensya, pero nananatili ito sa pinakamalaking alamat ng Pilipinas. Hindi ko sinasabing totoo, hindi ko rin sinasabing hindi. Ang Biringan ay alaala ng paniniwala ng mga Waray. Kung pupunta ka ng Samar, igalang mo yung lugar,
Huwag magsalita ng kung ano-ano sa gubat. At kung may nakita kang maliwanag na lungsod sa gitna ng dilim, ikaw na ang bahala kung susundan mo